Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 19 at 20 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nabigla nga etong si Rudo sa biglaang paglitaw nitong galit na si Zanka habang agarang kinamusta nga siya ng binata hinggil sa kasalukuyan niyang kalagayan. Nabagya naman itong hindi nagustang marinig mula sa bibig nitong si Rudo. Marang pinuri nga siya ni Zanka sapagkat mukhang nagawa nga raw niya ng gamitin ng maayos ang kanyang jinky sa kasalukuyan at ang astig nga raw ng mukhang pusit na nasa kanyang likuran na pasimpleng ikinatuwa naman ng ating pangunahing tauhan. Subalit paliwanag nga niya na tanging ang nagagawa niya sa ngayon ay ang iwasan ng pag-atake nitong baliw na si Jabber buhat nang nawala ito sa tamang pag-iisip. Alam nga ni Zanka ang tungkol sa bagay na iyon na ikinabigla niyang mapag-alaman. Gayon din ang tungkol nga raw sa tanging kumikilos ang kanyang jinky mula sa panganib na patungo sa binata na kanyang natukoy mula sa pag-uobserba mula sa di kalayuan. Hindi nga raw siya makakaatake gamit ang kanyang kasalukuyang jinky habang siya naman ay hindi rin makakakilos pa ng maayos upang harapin sa isang duelo etong baliw na si Jabber. Isang paraan nga lamang ang kanyang naiisip sa kasalukuyan at seryosong isinaad na hayaan nga daw siya ni Rudo na atakihin siya na ikinabigla naman itong marinig. Dagdag pa nga ni Zanka na may nais lamang siyang subukan sa kasalukuyan gamit ang kanyang lobstick patungo sa kanyang jinky. Nangangamba naman etong binata sapagkat oras na hindi nga raw ito gumana ay malamang na siya mismo ang tatamaan ito na binaliwala lamang nitong si Boy Baston ang tungkol sa kanyang pag-aagam-agam. Do'y muli ngang bumangon etong wala sa katinuang si Jabber at kapakasabay ng muli nitong pag-atake na madali lamang nilang naiwasan. Nagbabala pa nga itong si Zanka na hanggat maaari ay huwag hahayaan itong si Rudo na matamaan ng matatalim na kuko nitong baliw na katunggali ang kanyang katawan sapagkat magdudulot ito ng pagkaparalisa ng kanyang buong katawan na una na nga niyang naranasan at labis siyang hindi natutuwa na ito'y muling maalala. Tiningnan nga niya etong si Rudo na nakatuon ang buong atensyon kay Jabber at walang ano-ano ay bigla na nga lamang nitong nasambit na kaniya siyang aatakihin. Mabilis namang nag-react ang kanyang ginagamit na jinky at bago pa man tuluyang tumama ang pagmamay-ari niyang lobstick ay eto ngang si Jabber ang sumalo nito na siyang nagkumpirma sa kanyang hinala kasabay ng muli niyang pagbagsak sa lapag. Nagalit naman etong si Rudo sapagkat literal na inatake nga raw siya ni Zanka habang puno ng mali siya. Ngunit paliwanag naman itong si Boy Baston sa binata na sinubukan lamang niya ang kanyang naiisip na ideya at makikitang eto nga raw ay epektibo laban dito sa miyembro ng Vandal. Muli nga siyang pumesto sa likod ng bahagi ni Rudo at kasabay nga ng pag-atake ni Jabber ay ang pag-atake din niya gamit ang kanyang lobstick. Naiinis man sa kanyang kaparaanan etong si Rudo subalit dahil nga sa kondisyon ng amulet ni Gris ay pinatalsik nga siya nito ng mas mabilis patungo sa direksyon ni Jabber at muli na namang sinalo ang paghambalos nito sa lapag. Muli nga silang nagpatuloy na harapin ang isa't isa habang mas lalong ang buong lakas na naganda etong si Zanka ng pag-atake patungo sa binata. Sa mga sandaling iyon ay tuluyan nang nawala ang bisa ng lason sa katawan nitong si Jabber na kanyang inilagay sa kanyang katawan. At sa mga oras ngang bumalik na ang kanyang ulirat ay nasa kanyang harapan na etong tumalsik na si Zanka na talagang mapipinta ang matinding galit na nadarama mula sa talim ng kanyang mga mata na agad ngang ikinabahalang masilayan nitong si Jabber ngunit wala na siyang anumang sapat na oras upang ito'y magawang iwasan at muli sa ika-4 na pagkakataon ay tumanggap siya ng malakas na kutos patungo sa kanyang ulo mga master. Ang kombinasyon nga na ginawa nila Rudo ang siyang tuluyang nagpabagsak dito kay Jabber. Do'y naramdaman na nga ni Zanka ang pagod matapos ang kanilang pakikipaglaban. Hindi na nga raw niya magawa pang igalaw ang kanyang buong katawan hanggang sa mapuna nga rin nitong si Rudo ang dahan-dahang pagkawasak nitong kanyang kasalukuyang jinky na likas sa amulet nitong si Gris hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kawalan. Gulong-gulo ang isipan ng binata sa mga nangyayari habang etong si Zanka ay napapaisip kung eto ang epekto matapos na gamitin ni Rudo bilang mga jinky ang mga bagay-bagay na kanyang nahahawakan at masisilayan nga nating labis na sinisisi nitong binata ang kanyang sarili sa pagkawasak nito. Napuna naman nitong si Boy Baston ang kakaibang pagkilos nitong si Rudo sa mga sandaling iyon at bigla na nga lamang bumagsak sa lapag na hindi nga niya lubos maunawaan. Hanggang sa napansin nga niya ang sugat sa likod bahagi nitong binata at naunawa ang dulot ito ng mga talim ng jinky ni Jabber. Nakasalukuyan ngang muli ay nahimasmasan na at nakatayo na mula sa lapag. Naglakad nga ito patungo sa kinaroroonan ni Zanka na nagtanong
kung papaano pa rin ito nagagawang kumilos matapos ang malakas na kombinasyong pag-ataking isinagawa nila ni Rudo. Sinagot naman siya ni Jabber na dahil nga daw iyon sa matatalas niyang kuko na nasa kaniyang kaliwang kamay. Iniisip nga ni Zanka na nagtataglay ito ng healing ability na agara namang pinabulaanan ni Jabber. Wala nga daw ganung abilidad na tinataglay ang kanyang Jinky. Subalit kung magagawa niyang gamitin ang tamang timpla at dami ng laso nito sa kanyang katawan, ay magagawa nitong maging manhid at alisin ang lahat ng sakit na kaniyang nadarama. Nagpasalamat nga siya dito sa pang-aaliw sa kaniya nitong si Rudo at upang ani ay makasiguro na sa pagkakataong ito na hindi na siya muli pang makakakilos sa loob ng kalating oras, ay muli na nga lamang niya siyang tutusukin ng kanyang kuko sa pagkakataong ito. Dagdag pa nga ni Jabber na kung hindi nga daw niya magagawa ng maayos ang kanyang orihinal na plano sa kasalukuyan, ay tiyak na maiinis sa kaniya ang iba pang mga miyembro ng Vandals at muli nga ay nakangiting lumapit sa kinaroroonan nitong si Rudo. Tuluyan na nga siyang kinarga nitong si Jabber at marang kinutya pa etong si Zanka na naiwan sa isang sulok at hindi magawang ikilos ang kanyang buong katawan. Naalala nga din niya ang dalawa pa niyang naiwang kasamahan na mas minabuti na nga lamang ipaubaya sa iba nilang mga miyembro ang pagkuha sa kanila at tuluyan na nga nagpa siyang lumabas ng gusali mula sa isang nasirang palapag nito. Wala namang magawa etong si Rudo buhat nang hindi niya maigalaw ang buong katawan sa kabila ng siya ay maayos ang pag-iisip at sinisisi ang sarili buhat sa lahat ng mga nangyari sa kaniyang mga kasamahan. Do'y tuluyan na nga nakalabas etong dalawa mula sa lumang gusali. Ngunit nung masilayan itong si Jabber ang buong paligid ay tila ba naguluhan ito buhat nang hindi nga raw ganito ang kanyang inaasahan. Paglapag pa nga lamang niya sa isang bahagi nito ay masisilayang naroroon pala't naghihintay etong si Ryu at malakas na nasambit na nakita din kita. Ngunit mas lalo lamang nanlaki ang kanyang mga mata noong bigla siyang tumanggap ng napakalakas na sundot ng isang payong na nagdulot upang tuluyan niyang mabitawan etong si Rudo at tumalsik patungo sa isa sa mga pader na naroroon. Ang lumikha nga nito ay walang iba kundi si Engine at labis na nauurat sa pangguguluan niya ng mga miyembro ng Vandals habang kasama ang iba pang mga janitors na naroroon. At do'y sama-sama nga nilang planong turuan ito ng leksyon hanggang sa tuluyan ng araw sumuko etong si Jabber mga master.